Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang isi-share ko sa inyo. May dinala po sa ating ditong stand fan. Ang brand niya is Astron. Ang sabi ng may-ari, 2 months na daw to na stock. Hindi na daw gumagana. Kaya ang gagawin natin, i-repair natin to. Titingnan natin kung ano yung magagawa natin. Siyempre, i-test natin isa-isa kung ano yung makikita natin problema nito. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. At syempre, huwag mo kalimutan na pindutin yung notification bell button para ma-update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Para sa unang test na gagawin natin sa electric pan natin nito, titingnan natin yung kung pre-wheel ba yung kanya, yung hélice niya. Tanggalin lang natin to. Kung check natin, titingnan natin. Medyo mahigpit yung kanyang hélice, hindi siya pre-wheel. Kaya yun yung unang tingnan natin dito. Siguro, tingin ko, may problema to. Kaya siya no power. Dito pa lang sa kanyang hélice, medyo mahigpit na yung hélice. Siguro, ang nangyari dito, humigpit to hanggang sa uminit yung motor. Tapos, pumutok yung fuse. Yun yung isa sa mga nakikita kong problema sa electric pan na to. Tapos titingnan din natin itong sa pagtitest kasi ng electric pan, lahat ng pwede mong gawin bago mo bakasin yung motor is ititest natin. Tapos titingnan din natin itong plug kung mayroong palo yung motor, yung 1, 2, 3. Lalagyan natin yung test probe dito sa plug. Tapos i-switch on natin ng 1, 2, 3 yung kanyang switch. Titingnan natin kung may palo. Bali gagamit tayo ng tester. Sa tester naman, ilalagay lang natin sa times 10. Tapos yung plug, lagyan natin ng alligator clip. Tapos yung sa kabila, sa isa. Tapos subukan nating ikutin yung kanyang switch kung may palo. Tingnan nyo. Ibig sabihin, walang palo yung tester natin. Kaya proceed tayo dun sa next level ng pag-test. Ang gagawin ko, babaklasin ko lang tong electric pan na to. Tapos ilalagay ko dun sa ibabaw ng mesa ko para matest pa natin ng maigi. Bali tinanggal ko muna sa stand niya yung motor, yung pinaka motor nung electric pan. Tinanggal ko muna para mailagay ko dito sa mesa ko para ma-test natin na maayos. Tapos isasaksak natin tong electric pan. Tingnan natin. Sasak natin. Tapos switch on natin. Yan. Meron siyang indicator light. Sasaksak natin. Tapos switch on natin yung kanyang speed. Walang reaction yung kanyang motor. Sabihin talaga to, may tama talaga sa loob to. Kaya babaklasin ko muna tong pinaka cover nya, tapos titingnan natin yung loob. Tapos parang itong pinaka shafting nya talagang matigas sobrang matigas. Titingnan natin kung anong magagawa natin sa shafting, or kung medyo kaya pang i-repair, repairin muna natin. Tapos babaklasin ko muna tong pinaka cover ng motor para makita natin yung loob.
babaklasin ko muna itong motor na to. Bali dalawa yung gagawin natin dito, yung shafting at saka yung kanyang fuse. Kaya kailangan natin baklasin tong pinaka motor niya. Tapos pagka nagbabaklas kayo, dapat meron kayong ganito, yung parang magnet, para hindi nawawala yung mga tornilyo. Kundi ang gawin nyo is kung saan nyo tinanggal yung tornilyo, balik nyo lang doon sa pinagtanggalan nyo. Ganito, may connector siya. May connector siya, tabi niya yan. Tapos pagka para hindi kayo mawala, para hindi mawala yung mga tornilyo, ang gawin nyo, balik nyo muna. Yan, balik nyo sa kung saan nyo tinanggal, para hindi mawala. Tapos tanggal natin itong capacitor. Bali, nakita ko na yung shafting niya. Sa pag-check ko, pwede pa to. Tumigas lang to. Tuyuan lang to ng langis, so wala na siyang langis. Wala nang langis yung foam niya. Kaya siguro nag-stack up to. Pero maayos pa to. Okay pa yung kanyang shafting. Bali, natanggal ko na yung pinaka shafting ito. Tumatigas na to eh. Sobrang tigas na to. Kaya siguro nag-stack up to. Pero chinek ko yung kanyang shafting. Wala pa namang gasgas. Walang gasgas oh. Kaya goods pa to. Bali gagawin natin. Natuyuan lang langis to. Itong pinaka bushing niya natuyuan lang. Yung pinaka foam dito. Wala nang langis to yung tuyo no. Kasi wala na. Tapos ito naman. Bali nung pagtanggal ko, tinali ko ulit siya ng cable tie to. Kasi na yung lumang cable tie niya is natanggal, na baklas na. Kaya tinali ko ulit. Sa pagtatali pala ng cable tie ng ganito, kung saan yung pinagtalian, doon kayo maglagay ng cable tie. Huwag kayo maglalagay dito sa walang pinagtalian. Kaya pwede kasi kayo maputulan dyan. Kaya dito lang tayo sa may mga pinagtalian yan. Tapos bali ang gagawin natin ito, papalitan natin yung fuse. Ang kagandahan lang sa electric fan na to, yung fuse niya nandito sa labas. Ito, wala siya doon sa pinaka dito sa dugtungan, nandito siya sa labas. Kaya madali natin tong papalitan. Kaya ito siya, binalutan lang siya ng papel. Parang tape lang ata yung pinambalot dito. Tanggalin natin. Yan siya. Yun yung fuse niya. Yun yung kanyang fuse. Nandito sa labas. Kaya madali lang natin itong mapapalitan. Check natin yung fuse niya kung busted. Lagay lang natin sa times 10 yung tester natin. Tapos test natin. Yun, walang palo. Walang palo yung kanyang fuse. Bali ang gagawin ko, papalitan natin ng fuse yan. Papalitan natin ng fuse. Ito yung ipapalit natin fuse dyan. Dito. Yan. Yung ipapalit natin bagong fuse dito sa litre na to. Bali ang gagawin ko, puputulan ko lang to, tapos dito ko na lang siya idudugtong para hindi na tayo magputol dito. Dito na lang siya. Tingnan natin yung fuse na to. Walang gagawin ko, dudugtong ko lang yan dyan. Tapos tingnan natin kung gagana itong electric fan na to. Tapos yung mga fuse na nilalagay sa mga electric fan, may mga rating yan eh. Gaya nito, kung makikita nyo, meron siyang 2 ampere, 250 volts, tapos 130 degrees Celsius yung kanyang rating. Yun yung pinaka ko niya sa init eh. Yung 130 Celsius 130
103 degrees Celsius. Yun yung pinaka rating niya sa init. Kumbaga kung marireach niya yung ganong klase ng init, bali ang mangyayari sa fuse na to, magka-cut off na yan. Magka-cut off na, mawawalan na ng power yung electric fan. Kaya napakahalaga na sa mga electric fan na dini-DIY repair mo or nire-repair mo, lagi mo lagyan ng fuse. Huwag mo siyang i-skip yung pyesa na to, dahil ito napaka-importante yung pyesa to sa electric fan, yung fuse. Kasi siya yung nagdidetect ng init, yung abnormal na init dito sa motor. Yan. Kaya ilalagay natin to, puputulan ko lang to, tapos dudugtong natin to, tapos ihinangin natin para maganda yung kapit niya. Bali puputulan lang natin to. Ito lang natin siya puputulan. Putulan na lang natin dito. Yan, pinutulan natin to. Ibig sabihin wala na to. Nabura na yung rating niya. Ito marami nabibili ito sa online. Pwede naman tong hindi hinangin. Pwedeng hinangin nyo para mas maganda yung kapit. Pero ako hihinangin ko yan para mas maganda yung kapit. Pero okay na kahit hindi na natin siya hinangin, pwede naman yan. Kasi importante, lagyan natin ng sharing cable tube. Pero hinangin na natin ng konti. Pwede hinangin, pwede hindi. Pero sa atin, hihinangin na natin para mas dagdag protection niya. Para mas malalong maging maganda yung kanyang kapit. Kaya kukunin ko lang yung aking soldering iron. Bali, hihilangin lang natin to para maging maganda yung contact. Tapos kung maghihinang kayo ng ganito, lalo na kapag malapit dito sa may bandang coil, takpan nyo yan. Lagyan nyo ng takip. Para just in case na mukhang yung pumatak yung lead dun sa dito siya papatak, hindi dun sa pinaka coil niya. Kasi pag napatakan yan, delikado. Yan. Magkakaroon ng lost contact na yan. Kasi mapapatakan siya eh. Kaya patungan nyo kung kayo kaya ako ginagawa ko, pinapatungan ko para safety, para maganda yung kanyang safety, yung kanyang yung gagawin natin sa paghihinang. Yan. Diba? Yan. Nahinang na natin. Tanggalin na natin to. Tapos, lalagay natin tong sharing cable tube. Yan. Para protection niya. Tapos, lighter natin. Yan. Goods na yan. Tapos, balik na natin itong pinakabalot niya. Pinangbalot nila. Tapos, i-cable tie natin. Ganyan. Nalagdagan pa natin ng sharing cable tube. Bali na ilagay ko na yung fuse niya. Tapos nilagyan ko na lang siya ng sharing cable tube, tapos kinable tied ko na para naka-intact pa rin siya doon sa may pinaka winding nung motor. Para kasi yan ang nagde-detect pag uminit kasi yung motor. Ito yung unang mapuputol diyan, yung kanyang fuse. Yun ang ginawa natin. Yan gagawin ko. I-assemble ko to. Pero bago mo assemblein yan,
Huwag mong kalimutan lagyan ng langis itong, lalagyan ko na lang itong langis itong pinaka-foam niya para dun sa shafting niya. Tapos ang gagawin ko, lilihain ko na lang ng konti itong pinaka shafting para matanggal yung konting gasgas. Tapos lalagyan natin ng langis to. Samantalahin na natin na nakabaklas. Tapos lalagyan natin ng langis. Kaya a-assemblein ko na lang muna tong electric pan na to. Na-assemble ko na yung electric pan. Tapos nilagay ko na rin yung cover niya. Tapos yung pinakalagayan nung katawan. Hindi ko na na-videoan. Pero madali na naman yung igawin, yung pag-assemble. Tapos ilalagay na natin tong pan niya. Kalimutan ko. Yan. Tapos yung kanyang switch. Yung pukutan. Yan. Final test na natin siya. Tapos yung pinaka-shafting niya, ito, yung ginawa ko, liniha ko na lang yung pinaka-shafting. Tapos nilagyan ko ng langis yung bushing, yung pinaka-foam niya para maging ayos na. Yan, pre-wheel na siya. Yan. Umikot na siya na maayos. Final test na lang natin to. Tapos lalagyan lang natin siya ng tape para makita natin siya umiikot. Yan, test. Tapos isasaksak natin. Sasaksak natin dito sa may extension cord ko na mayroong indicator light. Tapos yan. Yan na siya. Steady natin. Yan. Bali, okay na yung ating pagre-repair sa electric pan na to. Yung pagpapalit nung kanyang fuse at saka yung kanyang shafting. Yun yung naging problema ng electric pan na to. Kaya siya hindi na gumana. Mayroon siyang stock up. Tapos nung nag-stock up siya, uminit yung motor. Biglang naapektuhan yung fuse. Kaya nag-no power na to, nasira tong electric pan na to. Bali, ito yung pinaka-final test ng ginawa natin sa electric pan. Yan. Final test natin siya. Papaikutin ko para makita natin na okay na siya. Bali, nakasaksak na siya dito sa aking extension cord ng indicator light. Tapos, switch on natin. Number 1. Yan. Yan yung number 1 niya. Number 2. Yan. Number 2. Tapos that is number 3. Yan. Number 3 yan. Kaya okay na yung ating repair na stand pan. Kaya hanggang dito na lang ang aking video at sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Kroy Narag Officials. See you sa next video.